Patuloy ang paghahatid ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan sa Northern Luzon na naharap sa iba't ibang hamon. Ngayong hapon ay biyaheng Pangasinan ng Pangulo para mamahagi ng tulong sa ating mga kababayang magsasaka at mga mangingisda. Si Benji Durango sa Sentro ng Balita Live. Benji. Joshua, mula pa nung El Nino hanggang sa magkasunod-sunod itong bagyo ay nagdulot ito ng sapin-sapin na problema. Ang mga magsasaka maging ang mga mangingisda, humihiyaw na ng saklolo sa ating mahal na Pangulo. Dapit hapon na ng buhay ni Tatay Danny Aquino ng bayan ng Binmalay, Pangasinan. Sa edad ng 70, kinatandaan niya na ang pangingisda sa kanilang ilog. Nitong nakaraang 6 na bagyo, umapaw ang tubig sa ilog, nakawalang alaga niyang isdang samaral. Kung sana hindi nakawala, maaring nandyan din, maka 200,000 din sana. Pero ngayon, palagay mo? Sa palagay ko, kunti na lang ng kwan na maharvest ko. Tulad niya, madilim ang hinaharap ngayon ng mga mangingisda ng Pangasinan. Malaking bahagi ng supply ng bangus ay binabagsak sa Dagupan, dito naman sa Lingayen ng gagaling, ang kabisera ng Pangasinan. Pero dahil sa climate change, hindi lamang mangingisda ang nakakawawa, kawawa rin, pati ang mga magsasaka. Ang binhi ng palay na ito katatanim lang ngayon, hindi pa man daw lubusang nakakaahon sa epekto ng El Nino, binugbog naman sila ngayon ng magkakasunod na bagyo. Yung mga ari-arian nila, livelihood, yung mga alaga nila na mga hayop, mga livestocks, yung mga pananim, naapektuhan lang yan. Bagamat pilit kinakaya ng mga taga rito ang magkakasunod na pagsubok, humihiyaw pa rin sila ng saklolo sa gobyerno. Mabigyan din kami ng pansin dito sa yung kalagayan din dito sa mga pispan namin dito sa Binmalay na maobserbaan din sana kami dito. Ngayong araw, maraming tao sa Narciso Ramos Sports and Civic Center Gymnasium. Inimbitahan ang mga magsasaka at mangingisda dahil isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Joshua, yung nakikita mo ngayon, ang live na kuha dito sa gymnasium, alas 4 pa ng hapon ang dating dito ng Pangulo. Pero ngayon pa lamang maluwag na ang ngiti ng mga kababayan natin Pangasinense na naghihintay ngayon dito sa gymnasium. Ramdam daw nila pagmamalasakit ngayon ng gobyerno, lalo't may mahigpit silang pinagdadaanan ngayon sa kanilang buhay. Joshua. Maraming salamat, Benji Durango.